Pahala ito sa kanila, ito kay Kunan Laboratorio, at sumuha kandet, at atong des, atong propagan, at pamatiyan, at panindihan, magkitibala doon, o atong alas Congressman, Ismael Muna Pagdiles, Congressman, Sini, Asibino, Casinyo. Abong salamat sa Taubang Edgar. Bayadayan nga hapon, kaninyo nga tanan. Happy Human Rights Day! Merry Christmas! Ay, karon gina-celebrar naton 65th anniversary. It's International Human Rights Day. So, 65 years ago, United Nations, raya organisasyon, iba't ibang mga bansa, ay nagkaisa sa ginatawag na Declaration of Human Rights. Nano ro Declaration of Human Rights? Raya ro isa ka dokumento na nagalista it karapatan, it tanan nga tao sa buong kalibutan. At United Nations ay nagkaisa nga itaguyod ro Declaration of Human Rights dahil katatapos lamang ng World War II. At sabi ng United Nations, para hindi mauman ro gera, para makamit natin ro kalayaan, justisya at kapayapaan, kinahanglan tanan nga bansa, tanan nga gobyerno, kasunod sa International Declaration of Human Rights. Kaya napaka-importante po ng dokumento na ito na naglilista ng ating mga karapatan bilang tao. Ano ba itong mga karapatan ito? Siguro, ang ko lang ro sangkiri na nakalista out of 30 provisions sa International Declaration of Human Rights. Una, na atong karapatan nga mabuhi. Karapatan nga mabuhi. At pag ginahambang naton karapatan nga mabuhi, hindi lang karapatan nga ipanganak, kundi karapatan nga mabuhi bilang taong may dignidad. At kita ay mabuhi na taong may dignidad, ang pinaka-importante, kita ay may makaon. Tama? Oo. Ang tao na wat makaon, wat dignidad, wat karapatan. Karapatan o bawat isa sa aton nga makakaon itatlong beses sa isang adlaw. Tama? Pero hindi lang kumay asin. No, dapat may sustansya o atong ginakaon. Kung hindi kita makakaon at may sustansya tatlong beses isang adlaw, ay parang ginagabag o atong karapatan. Paano kita magkaroon at pagkaon? Kailangan kita may trabaho at may kabuhayan. Tama? So, karapatan man naton. Kita may karapatan sa trabaho at kabuhayan. Kabilang pa sa ating karapatan ay karapatan sa pabahay. Paano kita magkaroon ng dignidad kung wa kita kaistaran, kung wa kita bagay? So, ang karapatan sa pabahay ay isa sa pinaka-basic need na karapatan itanan sa tao sa buong kalibutan. Ay kita ba may karapatan sa pabahay? Ay dapat meron. Pero abo sa aton wa bagay. No? Bukod pa sa karapatan sa babahay, karapatan man naton pro edukasyon. So, lalo na sa mga kabataan. Kasi kadalasan kung sino ang may edukasyon, kung sino ang nakapag-aral, siya ang may trabaho, siya ang may bahay, siya ang nakakakain ng 3 beses isang araw. Kaya napaka-importante na ipaglaban din natin ang karapatan sa edukasyon. At kung kita ay masakit, kung may sakit tayo, karapatan natin ang kalusugan at pagpapagamot. Dahil ang tao na may sakit, hindi nakakatrabaho,
walang kabuhayan, nawawala rin yung kanyang karapatan, dignidad bilang tao. At siyempre, kasama ho sa ating karapatan ay ang karapatang umibig at magmahal. Yan, no? So, maging sino ka man. Oh. Kaya may karapatan tayong magmahal, basta isa-isa lang. Hindi pwede yung dalawa, tatlo. Pero kung mga Muslim, pwede hasta apat. Okay. Hindi nga kaya isa, no? Pero, lahat tayo may karapatan magmahal, magkaroon ng pamilya. At siyempre, karapatan din natin na kung ang gobyerno ay hindi na sumusunod sa ating karapatan, karapatan din nating palitan ang gobyerno. So ito lang ang ilan sa mga karapatan na ating inaalaala sa araw na ito. At importante na inaalaala natin ang karapatan dahil sa ating kasaysayan, ang nakita natin ay madalas nilalabag itong ating mga karapatan. At ang pinaka nakakalungkot, ang number one na nagbabiolate sa ating human rights ay ang mismong gobyerno na dapat siya ang nagtataguyod ng ating human rights. Diba, sino ang nag-aproba ng International Declaration of Human Rights? Mga gobyerno po. Gobyerno under the United Nations. Saan ka rin naghambal? Nga trabaho nanda. Nga rayong mga karapatan nga ra ay itao sa taong bayan. Pero sino pa doon nagagabag? Karapatan ay sandaman. So kaya importante tayong mamamayan ay ginigiit natin itong ating mga karapatan. At nakita ko po yan kanina noong dialogue kay Governor Miraflores. Yung ating mga leader ay nandun humarap sa gobyerno at sinabi ng ating mga leader na ito ang kailangan ng mga biktima ng Bagyong Yolanda. Na ang gusto ng biktima ng Bagyong Yolanda ay hindi naman limpak-limpak na kayamanan katulad ng ginagawa ng pagnanakaw sa pork barrel. Ang gusto natin, simple lang, may balik yung ating karapatang mabuhay. May taguyod yung ating karapatan sa trabaho, sa pabahay, sa edukasyon, sa kabuhayan, sa kalusugan. Ito ay hindi mga bagay na dapat hinihingi pa natin dahil ito ay ating karapatan. Obligasyon ng gobyerno na ibigay sa atin ang mga karapatan at tratuhin tayo bilang tao. Pero kadalasan sila ay nakakalimot. Kaya nandito tayo sa mga pagkakataong ito upang sabihin sa gobyerno at sa buong sambayanan na dapat igalang ang karapatang pantao. Dapat lahat tayo ay tratuhin bilang taong may dignidad at may karapatan. So yan po ang kahalagahan ng ating pagtitipon. Kaya ako ay ngalipay gid, karo akong mga kababayan, iya sa akyan ay maisugid nga gina tulong ro atong karapatan. No, congratulations muli. Mabuhay ang ating karapatan, Happy Human Rights Day. Abong salamat yun, mayong hapon sa inyong katanan. Karapatan ng mamamayan! Isa! Sa bakarong ngayon, lahat nga pamatian ng Dubayan Aklan, si Mr. George Calao, palakpakan na ito nino. Isang kamahilwayan at mapula nga kapunanon sa aton tanan. Makaron nga adlaw na pamatudan itumuyo aklanon kay mauhayhan ka na manintugan ang makisuko sa anang kinamatarong bilang tawo na may dignidad. Kabalag naton ituman sa mapulang pahina itkasaysayan Pilipinas karong aklanon nagpuilog sa bilog nga pumuloyo itkalibutan sa rayang pangkalibutanon nga pagsilibrar itawhanon nga kinamatarong. Kinahambal ko aton nga mga tagpamapa sa ina
ngarong tawhanon nga kinamatarong hindi pa lubot nga naagkon it kumuluyo. Sa 1948, halin ko pagkabalag kara sa international ang mga domestic na mga dokumento sa nagkalain-lain na gobyerno sa bilog na kalibutan, hitila lang kapungsot rong nagapatuman sa lambalanon sa pagtibong, pagdepensa, pagpromoter, at pagprotekta itawhanon nga kinamatarong. At isa kung Pilipinas na kung pasiin ang anang gobyerno mayroong number 1 pa na nakarapas itawhanon nga kinamatarong. Kaya ay ginamarkahan ikaabo-abo nga nawong ipayulasyon itawhanon nga kinamatarong aling sa pagkamatay sa ngalan kong extrajudicial killing paadto sa illegal arrest, sa demolition, at sa pagpagutom at pagdingot itinamatarong itpumuluyo nga mabuhi bilang tao at may dignidad. At rundayarong bangot kung haman kakaysayan man ang nagapakita katon nga nagalapat at nagabaskog ang demokratiko nga pagdimakas itpumuluyong Pilipinon. Wa itdemokrasya sa pungkod Pilipinas ang tanan ngaron ay puro lamang salita kung sa Tagalog pa. Wala pa man ang Yolanda ay matalimuot na ang aton nga kahintangan. Kapag matuod lamang ang pag-agi ni Yolanda ay nag-agrabyo lang kung dati natong ikado at puraot na kahintangan. Matumduman natin na kung Nobyembre 7 sa kasagsagan ng investigasyon kay Napoles, gulpe na ginagaw ni Noynoy Aquino, rong eksena sa nagkalain-lain na channel TV at mga radyo agad magpagwa it advisory sa pag-abot ni Yolanda. Gusto konta ni Noynoy Aquino na gamiton ang tuyon nga kahigayunan agad maliso yung paminsaron it pumuluyo apang napatlawan imaw. Makaron, ginagamit naman ni Noynoy Aquino rong mga donasyon halin sa ibang tungsod ilabi-lagi sa gobyerno it Amerika nga rong andang tagatod ay rong andang mga war aircraft, mga war vehicles nila. Tagtuyon ay ginabangganan lang na kuno handa ay nagkataoy ayuda sa mga biktima ni Yolanda apang ang kamaturan. Ginadugangan nanda ang deployment ng andang mga armadong nga hubon agad mangilubon nga higante nga base militar ang pungsod Pilipinas. Ay, kung akit ang China sa Amerika, patay ang Pilipino. Kaya kung ang Pilipino lang kat ang mga China at kat ang China, ay wa kagandat alawa yun. Diba lang? Ang ikapagit, ang makinarya, gobyerno na nagatakuno-kuno, na nagatanerbisyo sa pumuluyo, sa turap, sa kabukiran, sa kangtuli, nagapatigayon, medical mission, at subong na tagpagyo, ay makita man natin sandang nga nagayabad-yabad. Tuyon ng Armed Forces of the Philippines. Nga nagatakuno-kuno, nagtanda kuno, hay, nagatauman, ayuda sa pumuluyo. Pero ang kamaturan, nagakriar tanda, ikakugmat sa pumuluyo. Ang ginagamit nila ang rundaya ng mga ayuda
agos ilihis ang paminsaron it pumuluyo sa matutod nga kahimtangan it pungsos Pilipinas at labaw sa tanan agos waskon kong mga demokratiko nga organisasyon it pumuluyo. Tuyon, kung dinaktikal permi ko andang purilon kapag pamaba sa Army Hour na si Corporal Arnel Malan Mendoza. Hambal ni Malan ang puril ko no kung hambalon kung hambalon ko sa uman-uman isang kagatot ka beses ay nangin kamaturan. Napatlawan ibaw. Dahil angan-angan ubanon lang imaw at matalbo imaw itpinuril sa anang programa wa bigat may nakapati ka na ating pamatudan ron makaron ang matahol naton nga mobilisasyon. Palagpakan naton ang atong kaugalingon. Uwa ispala nga nagabaga, uwa iskakugmat nga nagapahadlok, uwa itbagyo nga nagapanalanta ang makabalabag sa pungsignon demokratiko nga pagimakat it pumuluyo. Kag inapadpod naton sa aton kaugalingon nga sa aton hugot na pagpati sa atong prinsipyo, hugot na pagpati sa aton nga mga organisasyon, kag ang pagpadayon nga paglapad, pagpadayon nga paghulag, ay magadaos itlubon ko atong handom sa kulingban na may demokrasya, kailwayan, kag nagarespeto, itawhanon nga kami kinamatarong kung siyen ang pumuluyo ay nabuburi nga may dignidad. Salamat, Kid. Maayong hapon sa tanan. Magatapos ko atong programa apang magapadayon do aton paghimakat. Hasta kadalagan. Imperialismo! Burokrata kapitalismo!